Welcome to my channel, The Challenger's Nest. I am here to help elevate your mompreneur journey with social media mastery. I am Yana, your creative force and virtual virtuoso. Join me as we dive into the art of social media mastery and thrilling world of digital marketing. Get ready to unlock the secrets of attention-grabbing content, overflowing engagement, and business growth. Ready to revolutionize your mompreneur game? Make sure to hit the subscribe button and stay updated in the game. Oo, yan. Ngayon ko nga lang oo nga pwede nga pala yun Kasi nga syempre parang kulong ako dahil nga ang dami ko ding inaasikaso, ganyan. So kulong ako na sa, ito lang yung pwede kong ma-post, ganyan. Hindi ko na maiisip to talaga, pero pag sa totoo lang, pwede nga talaga, So kamusta naman? Okay naman ito, stress ako. Actually, kaya ako na late kasi pinapara sa akin na ilagay sa Airbnb yung yung mga properties. Mm-mm. Ngayon, kinakapa ko pa sa Airbnb kasi iba yung presyo niya. True. Pag pinasok ko sa Airbnb, ang laki ng cut ni Airbnb. Tapos yung tax pa, ganyan. So, ang iniisip ko, Yung templates, lang siya kasi parang ang nakita ko kasi sa business nyo, more on talaga siya dapat ng mga image content. Parang iba-iba lang. So talagang dapat pang malakasang picture-picturan, mga ganon. So pero naglagay din ako ng parang kasi siguro parang boring din pag puro visual image, di ba? So parang nilagay din siya ng may mga pangalan naman dyan. Parang may promotional content, ganon. Like, kunwari, ipopromote nyo yung, parang bibigyan nyo ng descriptions yung mga tent, yung mga available, marang mga ganon. Tapos, yun, yung plan your next getaway, group getaway with us, parang siya naman. Parang, promote nyo yung mga parang group activities, group outings, mga ganon. Tapos, meron din parang mga memes. Parang lang naman. So, lang siya, parang, kumbaga icebreaker sa social media post nyo. So, yan. Tapos, naglagay din ako ng mga, siguro kahit, parang 3 ba yun? 3 or 4 na free template. Nasa sayo na rin kung gagamitin mo. Pero, yun nga, yung ginamit kong font pala dyan is, para siyang, yan kasi yung usual na nakikita kong combination doon sa mga sinearch ko mga beach resort. Oo, mga nakatuwa naman. Huwag puro drawing sa GC. Nakarelate ako kasi yung tropa namin hilig din sa mga outing, dagat-dagat. Okay. Puro kami drawing. So parang mabilis lang din ako nakapag-isip ng mga memes na about sa mga outing, mga dagat. Yung gusto mo mag-beach para mag-unwind ka. So, perfect to sa Kabungawan. Oo. Kasi pag ganyan kadami yung yung tao doon. Oo, na-experience niya. Kasi dati nung sa Davao din ako, sa Samal, sikat yung Samal, di ba? Yung mga beach talaga na crowded. Yung Kabungawan, can't relate yung mga ganun. Kasi di ba sobrang parang solemn din ng resort. Ang masasuggest ko is kapag mga memes or parang mga encourage nyo yung mga tag a friend, mention a friend na ganun. Oo nga. Kasi minsan dyan yung dyan nagkakalat yung mga yung mga group of friends, di ba? Oo. Itong yung parang comment mo sa side, yan yung parang pwede kong i-caption. Oo, i-caption. Okay. Tapos lahat ng okay ng hashtag kasi pwede mo na lang i-reuse yung mga hashtag dun sa iba. Tapos kung may sarili din kayong hashtag. Pero yan yung parang general hashtag na ginagamit usually sa mga business resorts, beach resorts. Actually, perfect tong tagduto nag-usap na tayo Friday. Bigla nag-message yung boss ko na may kinuha siyang graphic artist. Basta gumawa siya bigla ng GC. Pinapakilala niya yun. Tapos, bigla niyang, kaming 2 senior staff niya, bigla niyang, parang nag-explain siya bigla sa gusto niya, kaya daw niya kinuha yun. Kasi pwede, may animation pa daw, may mga ganyan. Isip-sip ko lang, di mo naman kailangan mag-explain sa amin, di ba? Tapos tapos tinanong niya yun. Sabi niya, pwede mo bang silipin yung namin? Pwede mo ba silipin yung mga pages namin? Kung may parang makagawa ka ng mga contents, ganyan. Pero hindi ko binanggit na may, nag-collab tayo, ganyan. Kasi nga, hindi ko siya kilala. Siyempre, di ba, hindi ko na ba alam din kung anong portfolio niya or kasi nga, siya teacher, tapos para nakilala lang ng boss ko. So sabi ko, antayin ko muna makapag-usap tayo, tapos hayaan ko muna ako mag-post na itong mga to. Itong ginawa ko, po-post ako ngayong gabi.
Ganon. So Like, parang expertise niya or parang sideline niya. Sina-sideline lang niya kasi nga teacher eh. Pupunta kami doon ng March 14 to 17 kasi nga parang tapos na rin yung renovation ng so magpipictorial. Kasi nga sabi ko, paano ako maglalagay sa mga Airbnb sa Agoda? Kulang nga yung pictures ko. Diba? Wala akong mga photos. Ito mga pictures na nandito, pwede ko tong palitan. Oo. Para sige, para lang meron lang akong guide. True. Parang lang siya, guide lang siya kung ano yung parang image na bagay sa ganyan. Pero pwede mong palitan. Naman kasi natin, may strategy yan. Hindi naman kasi basta parang inisip ko. Yes nga eh. Diba? Oo. So, doon din sa social media strategy natin, like sa document kung makikita mo, may nilagay din ako dyang social media content ideas na may parang mga explanation kung para sa. Tapos, meron ding trending content ideas na pwede nyo ring alam niyo yun, gawin or kasi minsan naubusan tayo parang puro na lang resort yung yung pinupost ko. Ano po bang iba, di ba? So pwede kayo mag-reels, travel guide. Lalo na yung mga ang pinakamaganda ngayon lalo na sa mga katulad mga parang mga staycation, 360-degree tour tawag ba nila sa ganun. So yung parang gumaganon tapos nililibot yun? Nililibot yung buong location. Ang bala ko sana pagpunta namin sa sa March. Kasi meron kaming 360 cam. Yung pagpunta pa lang para makita nila na yung daan, yung daan pa lang, di ba? Para may disclaimer kayo. Oo, di ba? Para hindi na expectation versus reality dadaanan nila yan. Mas okay ngayon, mas na-appreciate ng actually ng customer na parang hindi lang puro maganda yung pinapakita nyo. Syempre pinapakita nyo din yung parang mga disadvantage pag pumunta sila. Para at least prepared din naman sila, di ba? Usually dyan pa nanggagaling yung mga good reviews na buti sinabihan kami ganito. Oo, na ganito. So, sa ibang, di ba, kamasira nga din. Pero, mas maganda yung, kumbaga, transparency. Parang, yes. na rin to last time, lately kasi kapag social media, talagang ang laki ng ambag ng influential marketing. So, yun, kung may mga makukontak kayong mga vloggers dyan, di ba, mga taga dyan, parang yun yung ang laking parang, ewan ko kung like sobrang bigat na ba if like bigyan nyo sila ng parang free accommodation, mga gano'n, di ba? Kahit day tour, free day tour, gano'n. Tsaka nakita ko kasi may nakita akong parang nag-post sa YouTube na parang nag-tour siya doon sa Ako maganda pala yung beach kasi meron naman, di ba? May mga gano'n siya. So, parang magandang yun din yung i-highlight. May mga pumunta na rin na mga mga vloggers pero hindi naman sila ganun kakilala, yung mga dyan lang na so pag parang nag-ride tapos dumiretso pumunta doon para mapakita ganyan, pero syempre nasi-share namin yung vlog nila, pero syempre iba pa rin talaga yung kilala, kaya nga sabi ko din talagang gagastos, di ba? So, yung iba tumatanggap naman ng parang okay na free accommodation, pero may iba talaga na pag yung mga big time na talagang may mga talent fee. So, parang, so pwede naman yun, mag-explore kayo kung saan mag-work. Yung iba-ibang klase ng social media post, pwede nyo i-try kung saan yung mag-click, yung mga suggestions din dyan na yun, di ba? Pwede nyo rin yung gawin. I think nasa questionnaire natin yun yung mga suggestions ko. Pero nilagay ko naman na dito, na-highlight ko na dito sa content idea. Alam mo yung picture ng mga empleyado dyan na parang sila. Okay. Parang nag-welcome. Tingin mo advantage ba kung naka-uniform sila? Oo. Parang professional tingnan kapag kahit naman parang same color lang ng mga t-shirt, di ba? Kasi meron naman kaming sa kanila, dito naka-orange lahat sila, yung mga ganyan ba? Para kasi nga orange yung theme, ganyan. Ganon din dun sa kabila. Huwag tayong tumulad dun sa ibang resorts na katabi. Kasi nga tayo, iba nga yung sa atin. So, libre naman yung uniform. So, diba? Gamitin nila. Kaya nga uniform yun talaga yung nila. So, kailangan parang na-distinguish na sila yung parang employees doon. So, pwede kayong kumuha ng picture, parang get to know our people, get to know attitude, ganyan. Caretakers, ganyan. Kasi minsan parang nagbe-build din ng trust yun sa customers. Pag sa online parang nakikita nila, kilala nila yung mga tao. Parang, hanapin natin si ikaw pala si kuya, yung nakita ko, ganun. Okay. So, yun, pwede nyo rin yung gawing idea or yung isa rin sa trending is yung mga behind the scenes, like paano nililinisan yung mga tent, di ba? Paano
business ng ano. So kung sa mga reels, mag-work yung ganon. Yung mga behind the scenes, paano prepare or ano. Parang pag medyo puro kasi tayo promotion about sa beach. Like parang kumbaga kung sa e-commerce pa, parang puro ka benta, di ba? Parang nawawalan din ng gana yung audience na follow sa'yo. So maganda yung iba-iba din yung content mo. Tapos parang more ano siya. Parang nagbibigay kayo ng solution sa problem nila. Parang kung pagod ka na ba sa mga beach na crowded, ganito, ganyan. So try mo dito, ganito. Instead na parang more on parang posting tayo na ini-invite sila lang. Kasi sabi mo last time, di ba, parang kailangan nyo lang ng guide na parang masusundan. Kung ano-ano yung ideas na pwede nyo ma-post, mga ganun. Tapos sa captioning naman, I'm not sure kasi ang laki din kasi ng impact kapag parang gumagamit ka ng mother tongue. Di ba sa Pangasinan yun? So like parang Panggalatok, gano'n. Oo. So, minsan siguro, Hingi, papatranslate ko sa boss ko, sige. Kasi ako nag-iisip ko, ako yung Panggalatok ko, konting-konti na lang talagang naaalala ko kasi tagal ko nang hindi ginagamit yun. So, actually, konti lang ang mga taga-Manila na guest namin. Yung mga taga-Manila na guest namin, yun yung mga kakilala namin, or kami, ganyan, ang mga friends namin na pinapunta namin doon, ganyan. As in, kung titingnan yung database namin, puro taga-norte. So, tama ka nga, kasi nga, para maiba, or pagka dumaan sa page namin, nakita nila yun, matatawa sila, kasi nga, may iba yung diba? Hindi naman lahat ng post, ganun ang nababasa nila. Kasi minsan kung kaka-English natin, parang feeling ng iba, parang ang sosyalin naman mga nandito, baka mamaya mga kasama natin dito, mga rich kid, mga ganon. Pag puro Tagalog ka baka feeling nila, kasi parang minsan may yan, parang kung sa Bisaya pa, kapag nakakahalubilo yung Tagalog, parang na-awkward sila, parang gusto lang nila lumaya sa kwarto, yung ganon, kasi diba, na-awkward silang mag-Tagalog. So, if intimidate na agad sila. True, diba, may kung meron naman doon, parang something creative or parang alam mo yun, parang may sense of humor. Pwede namang i-edit mo yung caption, gawin yung Panggalatok or sa mga pictures. Kasi malaking, din yan, parang malaking impact din yun kapag, parang, kumbaga mother tongue yung ginagamit. Tapos yun, kasi nakita ko ang ganda pala ng sunset dyan. So, parang maganda kung ipopromote din yung mga sunset, sunrise, kasi di ba? Oo nga yung maganda pang picture. Oo. Kasi yung tent parang nakikita ko yun usually yung mga pictures na napopost doon. So, siguro parang paiba-iba din minsan yung dagat, minsan yung buhangin. Alam mo yung mga usual na iniisip, ano yung itsura ng buhangin doon? Ano yung itsura ng dagat doon, mabato ba? Parang expectations din sila. Tapos, hindi ko alam kung may taglight na kayo, pero yung may isang post dyan, yung page 6, na parang parang pwede siya maging tagline at some point. Kasi parang ang pinopromote talaga yung glamping, di ba? Which is pag narinig nila yun, parang, so parang camping pa natin beach. So, hindi siya yung typical lang na magbi-beach doon, maliligo. Oo. Pagka nga may nag-i-inquire, wala ba kayong room? Wala ba yung hindi tent? Ganun, glamping. Oo, diba? So parang doon pa lang, parang, glamping pala. Maganda rin minsan i-highlight nyo din yung, di ba may internet dyan, like sa iba. Parang gano'n. So, pwede nyo rin i-highlight yung mga, so yun naman yung mga ideas na nakita kong tsaka yung mga bench dyan sa may tabing dagat, yung mga orange na may pine. Loungers yun. Ang ganda din yun. Parang promote nyo din yun. Tapos sabay dagat. Ano pa nga ba? Teka. So yun lang naman. The rest naman is nasa social media strategy na document. Tapos, kung problema nyo is yung pagpo-post, I think meron namang scheduler si Facebook. Diba? Oo nga, meron naman. Pwede kayong mag-schedule. Pwede naman yung kay Facebook. Pwede kayong gumawa ng social media calendar. Parang ganito, diba? Kunwari, sa isang araw, so mga 3 hours, gano'n, diba? Gawa ka na ng bulk post, gano'n. Para ipopost na lang ng ipopost or kung may upo. Oo, na. Tawag ito, ano ba ang mga peak time to post? Yan kayo yung mag-experiment talaga niyan. So, depende sa, let's say, try nyo mag-post kayo ng alas 9, mag-post. So, sa inyo, depende i-post nyo yung, siguro for 1 month, post kayo every hour, gano'n. I mean, sa isang araw, let's say, today, 9 a.m. Tomorrow or the other day, try nyo 11 Ibang naman, 11 a.m. Gano'n. Hanggang sa parang, kasi may analytics naman si Meta, di ba? Nakikita naman. So, doon yung makikita kung nakailang click, nakailang view, nakailang visit. So, by then, doon nyo siya malalaman.
na kung ano yung magandang oras. So, nandyan din yun siya sa social media strategy, yung metrics to me. Parang the more siya na pag may nag-like, mag-auto appear siya, auto-recommend sa iba. Diba? So, dapat yun yung goal nyo muna, yung more messaging or more engagement. Yung competitor analysis, may mga, yun lang yung nakita ko, hindi siya actually sa PAW banda, pero parang within kabungaw. Na parang same din yung, same yung theme sa inyo, na parang siya, for staycation. So, yung iba yung katulad nilagay ko dyan, yung isa is luxurious beachfront accommodation and upscale amenities. Meron namang isa na budget-friendly lang siya, pero hindi kagan, pero budget-friendly siya. Tapos, yung pangatlo naman is personalized service. And so, parang talaga siya, parang more on private bookings, yung mga ganun. So, nasa sa inyo na rin kung paano yung hahanapin yung strength ng, ng resort nyo. Tapos, dun muna kayo mag-focus. I suggest, especially din sa posting, sa pag-offer. Kasi ito more na parang general lahat yung ginagawa nyo. Parang mas mahirap i-distinguish kung saan yung strength nyo talaga as business. So, parang hanapin nyo muna yung isa na talagang pangmalakasan nyo. Tapos, yun yung i-workout nyo. Doon i-highlight always. Para doon kayo makilala at some point, diba? So, parang, ganun yung ginagawa nitong mga competitor nyo. Parang doon sila nakilala. Kasi yun yung more on pinopromote nila lagi. Yun yung sinasabi sa nila, sa reviews nila. Parang ganun. Nakikita ko naman, nag-share din kayo ng mga client feedbacks, client reviews. Ganon. So, okay din yun. Tapos yun, pwede din kayo ng yung Q&A. Parang, kunwari, ano ba mas bet nyo ganito or ganyan? Parang kayo, nagpapapol. Parang ganon. Kasi, parang doon nyo rin malalaman kung ano yung pwede nyo i-add, ano yung pwede nyo tanggalin. Diba? Parang ganon. So, mag-focus din sa mga promotional thing, like yung mga tips and guides for camping, like ano ba yung mga dapat nilang dalhin pag pupunta dyan. What to bring. Mga ganun. Ano ba yung... camping starter pack, ganyan. Mga starter pack, di ba? First time camping starter pack, mga ganun. So, ganyan yung mga ideas. Pwede nyo rin i-highlight yun. Pwede nyo rin. Kasi since parang virgin talaga yung resort, talagang marami may mga marine life pa na natambay-tambay dyan. So, pwede nyo rin i-highlight yun. Hindi kasi kung makakakita ng matinong picture. Tapos, nila ng parang water activity. Meron kayong mga marirecommend. So, maganda pwede kayo makipag-partner sa kanila na i-recommend namin kayo kapag may naghanap ng ganito ganyan. Parang if okay lang naman sa inyo, kung naghahanap sila sa mag-i-stay, pwede din kami, di ba? May mga ganong instance, parang collaboration. Yun, pwede niyong bigyan din ng like yung parang overview ng mga tradition ng mga taga dyan, like yung lifestyle ng mga taga dyan. Kasi para alam din nila kung ano ba itong mga tao dito, baka nagagalit sila kapag ganito yung ginagawa namin, di ba? So, may mga ganong ideas sila. Parang more on educational talaga. So, yan na yun. Pinakamaiksi ng nagawa ko. Ito yung bagay kaya. Oo. So, yun lang naman. Sana makatulong sa inyo kahit pa paano. Oo, dami ko natutunan. So, yan. Tapos, yun nga, since marami naman kayong pictures dyan, imbak lang ng imbak. Tapos, para dikit lang din ng dikit. Kapag may naisipan ka ring template, pwede na namang marami ding template naman si Canva. Kaya lang hindi ko magamit kasi parang pinersonalize ko din based sa brand nyo or sa business nyo. Pero marami dyan para mas madali lang. Explore lang. Tapos schedule nyo, bulk schedule nyo, gano'n. Para nyo naisipin yung ipopost nyo the next day or sa mga susunod na araw. So, ganun yun. Tapos, yun, importante din yung si Meta kasi may parang SEO din siya. So, yung caption much better na parang bigyan niya din ng effort sometimes, di ba? Tsaka yung hashtag kasi hindi kailangan sobrang dami kasi pag sobrang dami, nai-spam kayo which means parang nawawala sa mundo ni Facebook. Hindi ba nawawala? Pero parang medyo na di-disregard siya kapag sobrang dami ng hashtag. So, ang gamitin nyo is yung in general, pinaka na yung general hashtag which is parang Pangasinan Beach Resort, parang gano'n. Or Burgos Beach Resort, yun. Tapos yung pangalawa is, ano yung ino-offer nyo, like glamping resort, glamping experience, gano'n. And then yung pangatlo is much better if parang yung brand nyo mismo yung pangalan ng business mo. Para pag nag-search ng hashtag, parang nalalagay 4 posts, 5 posts, 6 posts. So parang nakikita na, ginagamit to. Parang so, i-encourage nyo din yung mga customers nyo na kapag nagpo-post, i-hashtag din talaga yung pangalan ng resort nyo. So, parang dapat meron kayong isang main hashtag na gagamitin ng mga resort goers. Mga
ganon. Para, kumbaga para nag-uniform lahat yung mga post na ginagawa nila para sa inyo. At saka yung post na ginagawa niyo. So parang nag-group siya sa cloud ni Meta. So mas madali ma-recommend, mas madali siyang makita, mas madali siyang ma-search. Parang tapos yun nga, sa posting, yung sabi mo last time nagpo-post kayo sa mga Facebook group, tapos parang corruption nangyayari na hindi kayo di ba? So kung ganun yung ganun yung nangyayari, pwede kayong mag-go sa ibang like mga travel, travel groups, ganun, instead ng mga beach resort groups, kasi andyan talaga yung competitor nyo. So mahihirapan talaga kayong maghanap ng mga customers doon. So doon kayo sa mga travel groups, diba? Ano pa nga ba? Yung mga groups mga hindi napapasok ng mga alien. Usually pag ako nagsa-search, doon ko din nakikita yung mga travel groups. Doon ko nakikita yung mga nagpapabook ng group trips, yung mga ganon. So, much better na doon na lang kayo mag-post. Tapos yun nga, try niyo yung Airbnb, baka mag-work din naman. Diba? Facebook. At saka, ma-encourage ko talaga kung magka-TikTok ka. Kasi mas mabilis ang algorithm kay TikTok. Mas mabilis yung views, mas mabilis yung engagement, unlike kay Facebook. So, medyo mahirap kasi nga kamo, di ba, wala namang naka-assign talaga. Oo nga eh. Pero if kaya nyo, di ba, mas madali pa doon kasi yung pag-i-edit ng videos, doon 2 minutes lang cutting, mga ganun. Noted. Yes, tapos, yun lang naman sa akin. Pero if ever naman mabisa, nakita mo, or mga, may questions ka ba, or mga violent reaction, gano'n. Wala naman, natanong ko na kanina. Natakil na natin. Okay na. Sa amin na parang may nakita siyang gagawa. So, pwede mo kayo mag-collaborate din. Kasi na parang alam mo naman na yung strategy kahit pa paano sa pag-post, diba? At saka yung overall strategy sa business nyo. Mas may idea ka na ngayon kung paano gagalawin. Gagawa lang naman siya ng tawag ito ng art cards. Ang posting ako pa rin. Sige. Sundin ko tong natin. Kung ma-edit mo naman siya as much as possible, mag-stick kayo sa branding. Like, if makita mo talaga mga orange yung ginawa mo. Kasi, yun nga, tapos yung font na gagamitin nyo, kung ayaw mo yung font, pwede ka naman mag-change. Pero, parang maximum of 3 lang talaga. And then, yun lang talaga yung gagamitin nyo for every post. Kasi parang yun yung magiging trademark nyo. Para tumatatak kayo sa tao and sa viewers. Ano naman, like, feeling mo naman, may kwenta naman yung nagawa ko, mga ganun. Oo naman, ano ka ba? Laking bagay, ano ka ba? Yan. Ngayon ko nga lang, oo nga, pwede nga pala yun, Kasi nga, syempre, parang, kulong ako dahil nga ang dami ko ding inaasikaso, ganyan. So, kulong ako na ito lang yung pwede ko ma-post, ganyan. Hindi ko na maiisip to talaga, pero, pag sa totoo lang, oo nga, pwede nga talaga. Kasi yung mga memes na yan. Oo, memes. Ang lakas ng memes, ang lakas makahanap ng mga engagement yan. So, tuloy-tuloy nyo lang kung parang bigla kang, yung iba kasi siya, pwede kang maghanap ng mga English memes, tapos translate mo sa sa Tagalog, or yung sa mother tongue na language, yung Panggalatok. Kasi malay mo kasi once nakuha nyo na yung attention ng audience nyo, diretso na yan, mama curious na, ano ba to? Ano ba tong post? Resort pala to, tinangan natin, mga ganun. So, ngayon may guide ka na, mas madali na, di ba, parang hindi na ganun kakalat. So, yun. So, pwede ka, kunwari, 3 days promotional content, 3 days image content, 3 days memes, parang mga ganun. So, parang hindi kalat yung yung isip mo, di ba, kung saan ka pupunta. So far, may mga questions ba tayo dyan, or mga pahabol na wala naman, na-excite ako. Na-excite na ako mag-post. Pwede mo siya i-schedule. So, feel free na lang to customize. Yun na lang din, ang suggestion ko talaga is focus muna kayo sa pagkuha ng attention. So, either memes yun, or yung mga Q&A, mga poll. Basta in anything interactive, yun talaga yung panghatak ng engagement. Anything interactive. Okay lang ako mag-boost ng post. Oo naman. Okay lang. Pero make sure may budget naman. May budget, oo. So, yung pag-boost mo, make sure na tama yung tina-target mong demographic, specific ka. Pag magta-target ka ng location, mas maganda magsimula ka muna yun. Kumbaga niche down ka muna. Like, Purpose lang ba muna, or Pangasinan? Huwag mo agad na buong Philippines. Oo nga eh. Kasi mas makalat yung labo yan. Kapag mag-boost ka, make sure na clear ka din sa sa goal mo, kung ang kailangan mo ba is to get more messages. Para sa akin, mas maganda yung messages. Kesa dun sa mga engagement, mas get more messages. Okay. Kasi usually may mga competitor ka na tumitingin sa account nyo. So kapag may mga engagement dun, usually
pini-PM nila, ina-add as friend nila yung yung mga nagko-comment, mga interested doon. Para na nakikita rin yung business nila, which is pwede nyo rin namang gawin in return. Diba? Pwede kayo mag-search ng competitor nyo, check nyo yung mga nagko-comment, i-add nyo. Tapos kapag in-accept kayo, kasi pag nag-post kayo ng nag-post about sa business nyo, makikita nila. So, magiging aware sila to get awareness. Parang, yun nga, mag-engage ka sa mga customers from ibang account. Pero be careful kasi may limit yan kapag let's say sumobra ka ng 10 or 30, nai-spam ka. So parang ano ba to, spammer to. Ibaba natin yung nito, kumbaga yung parang attention rate. So careful din sa mga ganun. Kaya hindi ko na ginagawa yun kasi ang lakas makaspam ng mga ganun. Apart din sa mga paglagay ng sobrang daming hashtag. So mga huling hirit kong tanong. Isip ko lang ngayon kasi minsan kasi nagugulat na lang ako. Nagpo-post yung boss ko, tapos naka-boost na siya. Yun. Wala naman pakialam yun. Pindot lang ng pindot. Yun. At saka huwag kang mag-boost directly sa Facebook page. Much better na pumunta ka doon sa business page ba tawag doon? Sa Meta. Meta business. Doon ka mag-boost kasi andun lahat yung mga dapat mong i-fill up. Hindi yung parang, pag diretso ka kasi boost, nagsasayang ka lang ng pera sa totoo lang. Oo nga eh. Kasi hindi mo tina-target ng tama yung viewers mo. So parang kung kani-kanino lang siya napupunta. So much better nung sa business. Hindi na kita istorbohin kasi magnanay. Ano ka ba? So, thank you, ma. Kita. No problem. Thank you so much Thank you sa tulong. Laking bagay. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. For watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Nakakasiba ka masira. Wag puro Pero drawing. gusto na yung